Ano nga ba ang mga rason bakit tayo ay na-hit sa NBI? Ito yung mga common question na aking natanggap nung pagkagawa ko ng vlog patungkol kung paano ba kumuha ng NBI clearance. Dahil gumawa ako ng tutorial video kung paano ba ang step by step sa pagkuha ng NBI clearance at sa pagkadating nila sa pinakamalapit na branch or satellite ng NBI, ang nangyari ay na-hit sila. Kagaya ko rin, ako rin ay nag-renew ng aking NBI clearance dahil nag-expire na siya at ang nangyari ay hit pa rin ako sa aking status sa pagkuha ng aking NBI clearance. Ano ba ang mga rason bakit palagi tayong nahihit or bakit may hit status kapag kukuha tayo ng NBI clearance? Yan ang ating pag-uusapan sa video nito. But bago natin pag-uusapan ang content na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutang mag-comment ka if nagustuhan mo ang content natin ngayon. Or kung may katanungan ka pa related to this topic, just comment down below. And also, kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. At kung nais mo na maging updated ka pa sa lahat ng mga informations na content, or what I mean informative contents na kagaya nito, i-bell notification mo na. At I just want to share to everyone na ang impormasyong ito ay based on my experience and based sa aking nabasa na information na kinakailangan nating alamin. Kasi baka magsabing iba, is fake news niyan, fake news niyan. Hindi ko yung sarili ko, ipahiya ang sarili ko na hindi ko maipakita ang aking mukha at i-share yung yung mga nalalaman ko. Dahil ito ay first-hand experience, direct experience ko sa pagkuha ko ng NBI. And I just want you to know and inform about the things that kinakailangan yung malaman. Lalong-lalo na sa mga comments na ito na kinakailangan nating bigyan ng linaw para naman na walang bahid ng mga fake na information na ibigay sa inyo. So kung ikaw ay ready na makinig, na mapakinggan kung ano ba ang mga rason bakit tayo ay na-hit sa NBI, let's go! Ang unang rason bakit tayo ay ma-hit sa NBI kapag meron tayong pending na criminal case. Alam natin sa sarili natin kung tayo ay nakagawa ng kasalanan. At alam din natin sa sarili natin kung malinis yung konsensya natin at wala tayong ginagawang kasalanan. Hindi tayo nakalabag sa law dito sa Pilipinas. Dahil kung ikaw ay kukuha ng NBI clearance at alam mo sa sarili mo na ikaw ay merong nagawa or pending na criminal case, automatically ang mangyayari sa iyo, meron ka sa hit status. So, mayroon niyang ginagawa ang NBI na tinatawag natin na verification. So, inaalam nila yan kung ikaw ba talaga tong tao na to o hindi. So, yan ang mangyayari. So, may inalaan sila na araw kung ilang araw yan i-verify yung pangalan mo kung ikaw ba talaga iyon o hindi. So, pangalawang rason bakit tayo ay ma-hit sa NBI, ito ay tatawag na namesake. Ito yung common kasi na mangyayari. Kagaya ko, yung pangalan ko is very common. Ruel Mendoza Tanyo. So, medyo maraming pangalan na Ruel Mendoza at saka Tanyo. So, baka may kapangalan ako na gumawa ng kasalanan o ang ginagawa nila, bini-verify nila ang aking information doon sa kung saan man ito kinakailangan i-verify. Mostly sa Manila ito kanilang i-verify. Kaya kumuha ako nung nakaraang week at mababalikin ako sa May 17. Sa duration na binigay nila sa akin na balikan ko yung aking NBI clearance, ang ginagawa nila is nagbe-verify. So, ilan bang araw dapat i-verify yung ating pangalan kung tayo ba ay nakagawa ng kasalanan? Kasi may tatawag tayo na derogatory. Yun, may tatawag tayong ganyan. So, meron lang pong 5 hanggang 10 araw sa pag-verify ng ating NBI clearance. And take note, wala na dapat dagdag na bayad.
Kasi tapos na tayo magbayad sa clearance. Oo, wala na dapat dagdag na bayad. So, ang NBI, isang instrumental tools para malaman kung sino yung mga taong patago-tago, kahit na may kasalanan, or kung sino ba talaga ang may sala. Bine-verify iyon. So, wag lang tayong kabahan. Alam ko, sa kagaya ko na nung una talaga nakakuha ako ng NBI, ay medyo sobrang kaba ng aking dibdib dahil hindi talaga ako nakagawa ng kasalanan at na-hit status ako. At nakaka-overthink din siya dahil baka anong mangyari. Dahil mayroon mga tinatawag na ayun, kapag malaman kasi ni NBI, yung tao na yon ay siya mismo ay nakagawa ng kasalanan at what I mean, nalaman na siya yung tao na yon nakagawa ng kasalanan, ang mangyayari, mayroong tinatawag na magdidemand sila ng quality control interview. So, ang mangyari, mag-i-interview ang NBI agent sa'yo. At dyan kasi mapupunta yung pagbibigay ng warrant of arrest. Kung ikaw yung tao na yon na nakagawa ng kasalanan. So, ako ngayon, malinis talaga yung konsensya ko. Na-hit man ako sa NBI, nung una, baka ganito lang siguro yung system na kapag kukuha ka ulit-ulit, ma-hit ka talaga. Pero, I would suggest na talaga kapag nakakuha ka naman ng NBI nung una, nagre-renew ka naman tuwing taon or every 6 months, so kinakailangan siguro baguhin yung sistema. Dahil nakakabigay siya ng minsan nakakapagod dahil babalik ka pa sa duration na ibinigay nila para kunin mo na yung NBI clearance mo. And nakakuha naman ako nung nakaraan, so ibig sabihin, wala talaga akong nagawang kasalanan. At hindi ko talaga kayang gumawa ng kasalanan sa mundong ibabaw dahil ako po ay matakotin at hindi ko gusto na meron akong mga bad records dahil nakakahiya. Meron tayong dignidad at ako po ay isang professional na kinakailangan ko po panghawakan at ipakita na uy, ganito yung dapat na gawin, ganito yung dapat hindi gawin. So, iyon. Tayo man ay matatakot sa pangyayari ito or bakit tayo na-hit. Pero yan mostly ang mga reasons bakit tayo na-hit. Yung meron tayong nagawang kasalanan or meron tayong pending cases. Pero kung wala naman, kung common names lang talaga tayo, so i-verify lang yan doon sa Manila. So wag lang tayong kabahan. Ngayon, magbabasa tayo ng mga comments sa previous vlog ko which is related sa pagka-hit nila sa NBI. So, babasahin natin at ating sasagutan nang sa gayon, makuha na nila ng linaw yung magulong isip nila patungkol sa pag-overthink sa what I mean dito sa NBI clearance. Okay? So, wag lang tayong kabahan. Kasi gaya ko, babalik ako sa May 17 para kunin ang aking NBI clearance. Relax lang tayo. Kahit mukha tayong kriminal, pero hindi tayo gumagawa ng krimen. Kasi napakahirap gagawa tayo ng krimen. Nakakasira iyon ng reputasyon, ng dignidad natin. So ngayon, magbabasa tayo para sagutan natin. Ang tanong na ito ay galing kay Joshua Mendoza. Medyo related kami ng apelyido. 7257. So, ang tanong niya, pag pinabalik po ba for releasing, ano po ba dadalhin kung halimbawa wala kang valid ID? So, pwede kang magkuha ng police clearance at saka barangay certification na nagpapatunay sa inyong identity. Dahil kinakailangan po talaga na meron tayong dalang ID. Pangalawang tanong ay galing kay Chera May Mendoza. Naku, Mendoza na naman. 1, 2, 2, 3. Hindi po sa akin sinabi na may hit po NBI ko. Pero, pinapabalik ako after 1 week. Ibig sabihin ba nun ay na-hit po ako sa NBI? Yes po. Ang tawag po dyan ay may hit status ka sa NBI dahil pababalikin ka para sa pag-verify ng inyong pangalan sa NBI. Ang tanong na ito ay galing naman kamukhang laro 427. Sabi dito, hello sir, ano daw po ba ang kaso ng kapangalan mo sir? Actually, hindi na sinabi sa akin nung teller or agent sa NBI
Dahil for me, it's very confidential. Hindi dapat ako mangingialam sa kanilang kaso dahil parang baka may kaso naman ako dyan kapag ina-ask ko pa yung may kaso na kapangalan ko. So, sa akin na lang, iniwanan ko na lang at pinapaklear ko na lang ang aking pangalan na wala talaga akong ginawa na masama. So, hindi ko po alam po. Ang susunod na tanong ay galing kay John Derabukay 4965. Sabi niya dito, nakakahit po ba ang may utang sa lending app? Kung mayroon pong nag-file ng complaint sa inyo patungkol po sa inyong pagkautang dito sa lending app, pwede po na magkaroon kayo ng hit status kung ito ay recorded or what I mean, meron kayong nalabag sa batas ng lending app kung hindi kayo nakapagbayad po. Sunod na comment ay galing kay Rag Dil Lidap 6415. Sabi niya dito, sa fingerprint na lang mag-base, walang tao na parehas ang fingerprint. Yes, exactly. Dapat dyan na lang sila mag-base dahil ang ating mga kamay, which inagamit ito para sa lagay ng sa index, para malaman. Magkaiba po tayo ng fingerprint and I do agree with this comment. Para din naman maiwasan ninyong pabalik-balik na pagka-hit natin sa NBI, which is minsan siya ng pamasahe dahil pabalik-balik tayo sa pagkuha ng ating NBI clearance for verification. Sunod na tanong ay galing kay user C1AX5Go2Z. Sabi niya, may same ba talaga ng lahat ng information ko? It can be po. Dahil yan po ay rason kung bakit tayo ay ma-hit. Ang tawag po dyan is namesake o pareho ng pangalan, lahat ng information. Kaya ang ginagawa is bine-verify kung tayo ba talaga iyon. Ang susunod na tanong ay galing kang Giselle Mary 2104. Nakulong ka ba hosong na-hit ka sa NBI? So, hindi po ako napunta sa pag-interview sa quality control dahil napatunayan po na hindi ako gumagawa ng kasalanan at malinis po yung konsensya ko at sa pag-verify wala naman talagang napatunayan. Ang susunod na tanong ay galing kang Straw Hat. Sabi niya dito, Sir, dumaan ka po ba sa quality control ng NBI nung na-hit ka? Hindi po ako nakadaan sa, hindi po ako sa point na ko sa quality control. Dahil pagkabalik ko, nung kumuha ako ng NBI clearance, ay binigay naman agad yung aking NBI clearance po. Sunod na tanong ay galing kay Rebsi. Sabi niya dito is, paano naman kung ngayon ka lang na-hit? Possible ba yun? Oo po. Dahil nung pagkakuha ko nga ng aking NBI clearance for the first time, hit agad. So, overthink agad. So, pwede po at posible po talaga iyon na mangyari na ma-hit tayo kahit ngayon lang tayo kukuha ng NBI. So, dito nga, meron sinasabi si Sarah with Mommy TV 9343. Ako din na-hit kanina sa NBI. Oo, kapag yun ang mga rason, na-hit mo yung mga rason na yun, hit ka talaga automatically. Nasanay nakuha nyo ang punto ng video na ito at nalaman nyo kung ano ba talaga ang mga rason bakit tayo ay na-hit sa NBI. This is me, Roel Mendoza Tanyo. Salamat sa panonood and consider to subscribe my channel. Tulungan nyo ako mag 15,000 subscribers. Thank you! Bye-bye!